Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos. Pupurihin kitang ganap. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Talakadaan po. Manalangin tambo. Ginoo alang ihigit king kaya kang lugod. Kaya naman ngayon kay rasa na iti, natula na rin kaya kaming puso na pasibayo, apuryanan dakat apasalamatan. Salamat king malagong abak Lord na pikalog mo king bawat metong napasibayo, mikapsyan kami, king kaya kami kasalpantayanan, abangi kami, makiramdam kami, karing kaya kang banalaman. Salamat king kaya kang anak na telakad, nawa ika ing manimuna at mamaya kabyasnan, sa patakabyasnan Lord, bang kanita ayap sena ing mensahe na buri mo kaya kaming damdaman, na deti maging sandatala king kaya kaming biya kasalpantayanan. At makanita mo naman kaming makaramdam mo, ginuusopan mo kami na rimbawat mensahe, Lord, nawa mag-speak la karimbawat metong kaya kami. Yes, Lord, maybe someone here na makaramdam kalungkutan, milalako pag-asa, may kakaproblema. Pero salamat dahil panatilyan mo, Lord, na yung kaya kang salita, yung kaya kaming panghawakan, bang kanita, Lord, patuloy kaming magtiwala kaya kamo. Patuloy, Lord, na fix our eyes on you, Lord, and thank you for your grace and mercy. At iti po yung kaya kaming panalangin, kay Lagyo ng Jesus. Amen. Yan po. Good morning po. Good morning po. Ayan, medyo pare-pareho po yung panahon niya siguro masakit bagyan na misa ning tatalakad. Uli na ning panahon. Madimla, papali. Pero salamat na anumaning panahon, ing Diyos ay atutok ng kikimot karing biyata mo. Anyapin po ngayon ng abak, tumula tamo at magpasalamat king Diyos, king kayang kayapan.
At already po din kakatamo pong mapila na announcement king ayan po, kaya pong February 15, atin pong Love Fellowship. King ganap pa alas 7:30 na ningabak na maganap king CNC, then ka pong lay organization na ring local church, Abela po Kenny. Ayan po na, February 15 niya po yan. Kadwa po kayo pong February 16, yapin po yung Mayap Sunday. Ayan po, ken Dominguya po yan. Next. Kayagnan po nitang Mayap Sunday, ita pong Love Fellowship, kareng sablang organization na po. Ayun po. Pwera po din kakatamo pong anak mga lati. King February 23, in preparation po, king kakatamong Thanksgiving Sunday, maganap king kakatamo pong anniversary, March 9, mika atin tamo pong Revival Sunday, king March 2, Evangelistic Sunday, then March 9, yung kakatamo pong anniversary, and everybody's birthday. Ayan, king pong March 16, in OFW Sunday and Migrant Sunday. So, already po, din kakatamo pong announcements, na po. So, tutuki po, kaya kakatamo pong manalangin bayo mag-samba karang susunod Sundays. Ayan po, paki-check na mo po. Then, kakatamo pong financial updates, anya pong February 2. Okay, pakicheck na mo po, pakilawe po. Yan, happy birthday po, karang kakatamong kapatid na mag-celebrate king karelang Aldo Beitan. Happy birthday po. February 9, ngayon pong Aldong iti, mag-celebrate siya pong birthday na Ashley Alira Gorospe. King February 10, mag-celebrate siya pong birthday na Joanne Baluyot and Marilu Manalili. Ken pong 11, Travis Heroso. 12, Aimee 5, Princess Zia Atienza. Keng 13, Rafi Saud Baluyot, Lito Malyari, Jomelyn Gorospe. Keng 14 po, Kevin Paul Baluyot, mag-celebrate siyang birthday na. Edna Dizon, Hart Quinto, RJ Malyari, Rodolfo Baluyot Sr., Ertel, okay, sige. Simbulan. At kempong 15 ni Jonel Maniago and Aina Faith Pascual. Yan po. Sige po, pagkantatala. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligaya, maligaya, maligayang bati. At nung atsunaw po din, welcome tala po di Emilia Maniti, Sister Emilia Maniti, atsuya po. Welcome po. Ang po from Canada po ito, ang po pong J.R. Kiambao from Saudi. At ya, welcome po, alay pa. Okay, pagkanaka mo po, ini pong kakatamang printed liturgy, in kakatamang pong closing, may adwaya, may double ya. Pero ita pong mumuna king liturgy, pong kakatamang closing niya po.
Maya pa, bukpo kaya katamungan. Pwede tayo po bang tapikan ng kasiping tamo at sabihan tamong, si Jesus ba ang number 1 sa buhay mo? Nung ing sagot da po uwa, agkatanda ko ang puntalakad para sabi-sabi da sayang po riyan, ikakatang gino. Tunay nga na tapat ka, aming Diyos. Mahal na mahal kita sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Tunay nga na walang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang aming sasambahin at pupurihin. Ikaw ang number 1 sa amin, aming Diyos. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang idarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko.
Sabi na po King Psalms chapter 56 verse 3. When I'm afraid, I put my trust in you. This next song po is a reminder na kahit ano pa man, ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan. This calls us to let go of our fears at pagkatiwalaan siya. With God, we find peace and assurance. So church, sama-sama nating purihin ang ating Diyos, ang tapat at nag-iisang Diyos, as we sing the song, Trust in God. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. In of His Spirit, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, church, let us sing the bridge part. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord.
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Asked the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Panginoon, sa bawat araw-araw ng aming buhay, pinapasalamatan ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon, para sa lahat ng bagay na ginagawa mo para sa amin. Lord, sometimes things are tough. Sometimes hindi sila yung gusto naming mangyari. But this song reminds us, Lord, to trust you. Because we know that you will never fail us. That if sometimes hindi man namin makuha yung mga gusto namin, it's because it's not your plan. It's not yours, Lord. Sa amin lang siya. And thank you for redirecting us. For always serving your purpose in our lives, Panginoon. And may we trust you. May we learn to trust you with all our hearts, Panginoon. Dahil sa buhay namin, laging sanang ikaw yung number one. Lagi, Panginoon, na inuuna ka ng mga anak mo. Lagi, Panginoon, na nandyan ka para sa amin. Lord, in winning and in failing, even when things are hard, I know that you are there for your people. I know that you are there for your children. And may we give glory to your name, Panginoon, sa araw-araw, Lord, na nabubuhay kami. Lahat ng ginagawa namin ay hindi lang para sa amin. Not to raise our names, Panginoon, but to glorify your name. At sa bawat pagkakataon, Lord, lagi nawa naming maisa puso at maisa isip kung ano ang karapat-dapat sa iyong harapan para yun, Lord, ang mag-direct sa amin. Because whenever we ask you, Lord, whenever we pray in your name, you heard us and you answered. And you will continue to hear our prayers, listen to our prayers, Panginoon, and answer them according to your will, according to your purpose. Lord, as we continue this worship, Panginoon, patuloy nawa naming maramdaman ng presensya ninyo and reveal something to us, Panginoon, at sa paglabas namin dito, alam ko na merong tumatak sa puso ng bawat isa na makakatulong, Lord, for the betterment of our lives. We continue, Lord, to praise you and glorify your name. Once again, we thank you, Panginoon. This is all I ask. In Jesus' name we pray. Amen. God's morning po sa ating lahat. Okay. So this February po, we celebrate Mayaf Month. So I was assigned today to testify how God works in my life. Just a short story po. So nasa school po ako noon,
And nakatanggap po ako ng message from Sister Herbie. So sabi po niya kung pwede po daw ako mag-testimony. So actually, I wasn't able to reply right away. Hindi po ako nakapag-reply kaagad. It actually took me days to reply. Bakit? Ba't di po ako agad nakapag-reply? Kasi marami pong akong tanong na pumasok sa aking isipan. Tanong na, worthy ba ako na mag-testify? Marami akong shortcomings kay Lord. Ano kayang ite-testify ko? May mga extraordinary things bang ginawa si Lord sa akin? Or may kakaiba bang nangyari sa akin? And more questions and worries. Then I reply po kay Sister Herbie na, I know God always do something for us, ate. But I don't know what to testify. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Hanggang na nasabi ko na lang na, sige po. So from these questions and worries, God turned this into realizations. Realization on how God really loves me and how He is working even in little things. Once again, He made me realize and acknowledge nung kung ano ang meron ako ngayon ay bunga ng pagdinig at pagsagot niya sa aking mga panalangin. A little flashback po. Actually, I graduated po year 2019. And then, 2020, pandemic came. Hindi po ako agad nakapaghanap ng trabaho. And nasa bahay lang po ako and naghahanap ng mga ibang gagawin po. So like what others experience, I encountered difficulties and struggles. But God sustained me through different ways. Then, for almost 4 years of waiting, 4 na taon na paghihintay, with having feeling of failure, doubt sa sarili, comparison sa iba, He finally answered my prayer. Finally, God made me a public school teacher, which I believe my calling. So from being dependent to the family, to somehow provider, truly God works according to His own plan and timing. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." This verse reminds me that even in the seasons of waiting, struggling, and doubting, God is working behind the scene to fulfill His purpose for our lives. Another one po na I would like to share is about my transition phase to Mayaf. I can say po na it's a little bit challenging. Madaming bagay po ang masasabi ko na nagagawa ko nung nasa youth pa ako na hindi ko na masyadong nagagawa ngayong nasa Mayaf phase na ako. Dati po hindi ko maintindihan bakit tinatawag nilang sleeping giant ang mga Mayaf. Now I understand the situation of being an adult. Tunay po pala na masusubak ang oras mo, ang resources, and ang commitment mo kay Lord. It's really the matter of what we prioritize in our lives. Pero despite po ng kakulangan ko kay Lord, pinarealize po niya at muli niyang pinaramdam at pinaalala na sa pagharap sa mga hamon, dapat pahalagahan ang bawat sandali at gamitin lalo ito para sa ikakaluwalhati ng kanyang pangalan. Naniniwala po ako na pag tayo ay nagtitiwala sa Diyos at pipiliin po natin na unahin siya
at unahin ang kanyang kalooban, tiyak na gagabayan po niya tayo sa bawat hakbang ng ating buhay. Muli po, maraming salamat po, and to God be all the glory in Jesus' steps. Amen. Talakad tamo po kayong pangabasa ng banal na kasulatan. Mayakit siya po kayong Lucas chapter 5, verse 1 to 11. Lucas chapter 5, verse 1 to 11. Ang pagtawag ni Jesus sa unang mga alagad. Minsan, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig sabihin, makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang maghuli." Sumagot si Simon, "Guro,
Magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito na puno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon at Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. May panwanan tamo po ka rin nga manong may basa.
bigyan kaya ka. Dalangin ko, Lord, yung patuloy mo lang i-bless at i-guide King Aldodo ng Pamibebe, providing pangangailangan do at dinin mo lang sa patakabyas ng Lord, lalo na king karerang pamag-aral. Pasabay, Lord, lalapit ko laki ka di nga nakareti. Tingnan po yung kanang panalangin, lagyo ng Jesus. Amen. Magdadala sila ng handog tuwing haharap, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Deuteronomy chapter 16, verse 16 to 17. Daptan tampo yung kakatang pamanayin.
kaming pami agumagum ginun Diyos, kaya benanin kaya kaming pami pasalamat. Basta nyo pong ipasyagmiti kapamilatan daringayin na matulaming babalik kaya ka. Adwan ko ginun Diyos, ing bendisyonan nyo la. Dating ayin na matulaming ipagkalob kapasyagan na nin kaya kaming pami pasalamat. Gamitan nyo lagi ng Diyos, king ikasulong na, ikapasyag na ning maya pabalita, at aparamdami yung lugod mo kapamilatan na ning iglesyang tinatagyo. Dahil matulang bigkalub ng Diyos, itugtog yun naman kaya kayong masaganang kalam karela, banda kang aranasan may gitkilag yun ng Yesus. Amen. Whatever love is, he left his throne for thee.
Ngayon po nga bak, ngayong umaga po tayo po ay muling magbulay ng mensahe ng Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan. Kung matandaan po ninyo, last Sunday, pinagbulayan po natin noon yung kung paano mapangyayari na tanggalin natin ang nagtumatakip sa ating mga mata upang hindi makita ang dakilang layunin ng Diyos. Upang ipagpatuloy po natin yon, ngayon namang umaga ay ating pagbubulayan. Ganyan lang po yung ating message. The message theme is push. Parang push button. Alam po ba ninyo, ngayong panahong ito, isang push lang, isang pindot lang, maaari niyang wasakin ng isang bansa. Ganun na po tayo, ganyan po ka-impluensya yung button ngayon. Ano po? Maaring masasabi natin, bakit push? Sa teksto po na ating binasa, sa Luke chapter 5, verse 1 to 11 lang po yan, sorry. Verse 1 to 11, ay meron po tayong mapapansin doon na 3 beses ginamit. Hindi man as it is na salitang push, pero tantamount siya. Parang magkasing kahulugan siya ng salitang push ng 3 beses na ginamit ng Panginoon. Yung una ay makikita natin kung paano niya ginamit iyon nung itulak meng bagya. Yung kadwa, itulak meng malalam. Nga na ne. Yung katlo nga na, itulak me, man kanita, lakwan nyo din bangka. So, at luyang push. Bakit kaya push yung ginamit ng Jesus Christ? Pero by the way, ito pong push, anyapin nini, bala mo, itong salitang push na ito, madalas natin nakikita, pray until something happen. Ketang nga kakita mo. Pag sinabing push, pwede natin yan gamitan ng maintindihan natin na habang tayo'y nagbubulay ngayon is press against with force to drive. Parang ilaban me, ketang bahagi na mamagwanta ka. Pag sinabing push, to move or endeavor, to move away or ahead by steady pressure without striking. Kaya pala yun, no? Pag sinabi nating push na isundume, pero alakang apektuan metong man. To thrust forward, downward, or outward. Baka kaya baka sa atin na narito, meron lang kulang sa atin kung minsan. Nakita na natin ang dakilang layunin ng Diyos. Ang kulang lang sa atin ay i-push. Ano po? Yung salitang push, baka kulang lang sa atin. Sa ating pong pagbubulay ngayon, makikita natin ang isang sinasabi pang kahulugan niyan ay to cause, sabi niya, to increase. Ganyan po yata yung baka may kulang lang na push sa atin. Yung mga bagay-bagay na nasa atin, baka meron lang kulang na isang elemento lang ng ating gusto o naisin sa buhay.
Una po, bakit kailangan pus? Ang Panginoong Diyos, sabi ko nga kanina sa Sunday School, ang Panginoon Diyos, ang layunin niya talaga sa atin ay gawing mabuti ang lahat ng tao. Walang business ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ng lahat ng tao sa mundo, kundi makita kang mabuting tao. Kung kaya, pinaisi ngayon ng Panginoon kung ating titignan, ang pagiging mabuti ay isang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Yesukristo na kung saan ang iyong buhay ay iyong isuko. Kaya, bakit ka nabubuhay? Bakit ka narito? Bakit ka nag-exist sa iyong buhay ngayon? Dahil mayroong nais ang Diyos sa iyo, gusto niya tayong maging mabuting tao. At ginawa niya, itinayo niya ang simbahan upang ang tao na narito ay gawing mabuti. Kaya siguro sinabi ng San Pablo karing taga Corinto, 2 Corinthians 5:17, ang sabi niya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. At kung titingnan natin yung sa Old Testament, ang sabi niya, nang makita ng Diyos ang kanyang mga nilikha, wala siyang binanggit kundi mabuti. So, ibig sabihin, through Jesus Christ, maari tayong sigurado tayong maging mabuti para sa Kanya. Ang kailangan lamang ay ipus natin ang ating sarili sa ganitong paniniwala. First and foremost, sabi niya dyan, push to pass our limits. Baka kulang lang tayo ng tulak, kulang lang tayo ng push, kulang lang tayo ng pananaw, pagtitiwala sa ating sarili at sa pananampalataya sa Diyos upang hindi tayo umangat sa ating kalagayan at sa gusto nating mangyari. Minsan po atin tamong biring malyari king biye, pero mapapalyari, baka maging stagnant tamo. Bali mo, kening text, sabi diyan, may nakita siyang 2 bangka sa baybayin, samantalang siya'y nangangaral. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti. Sabi niya, itulak mo ng kaunti. Ang bangka mula sa baybayin, naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Minsan, yung bangka na yun, habang ini-imagine ko, itang bangka nga ita, mega waya, ing layunin ning pangagawa ning bangka, ban gamitan dat sakyan, deng manasan. Makanitay po'y layunin na. Pero, anyang tinulak ng bagya, ating niya pa palang aliwang pwedeng gawa ng Diyos. Kapamilatanan ng ginutamong Yesukristo, ketang bangka nga ita. Yung kailangan mo pala, tulak mo yung bagya, nga na. Po mga yan, sabi dito, ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Sabi ko nga, atin tamong buringgawan. O neng minsan, itamo bilang talasal pantaya, makukulong tamo ketang bage, nabala mo, alata ng aliwang salungnan. Okay, naging kakatamong kabilyan. Tamo makanya na design. At tamo, gawan tayang limitless, yung sarili tamo, uling atin tamong limitless God. Ano po? Kailangan mo itang bahagi na itulak mo Kaya pong kakatamong teksto,
Ang sabi diyan, Jesus steps into Simon's boat and has him to push out a little from the shore. Itulak niya ang bagya nga naning Ginoo. Magamit niya. At kanita nga na linoklok niya. Igikatamong Ginoong Jesucristo at menaral. Mali po kayong minuna palang panahon, kaya kubalo nung dindam yun ini. Kanitang panahon na kaya katamong Ginoong Jesucristo, potang ating magsalita at makaluklok niya, authority niya po pala ito. Ngayon yak po, meging kong tinuro ko high school. Potang mag-round niya yung magkaya, mag-observe niya yung principal. Naburi nga kakiting teacher, tuturo yung makaluklok. Dapat makatalakad ka. Kayo pong teacher. Pero bali po, kanita minunang panahon, kapag rabay ka, itang authority mo po ang tuturo ka, dapat makaluklok. Pansinan niyo Jesus Christ pa na yung makaluklok, potang manaral din tao makatalakad na. Kasi authority niya po ito. At potang lawin niya po, nga na ng teksto, nakaupo si Jesus. Yung ordinaryong bangka na ang layunin niya ay mangisda, gamitin ng mga isda, ay ginamit ng Panginoon upang bigyan ng authority ang salita ng Diyos sa bangka na kanyang sinasakyan. Sabi dito, transforming an ordinary fishing boat into platform for teaching. Ganito yata, kapatid, ang gustong mangyari ng Panginoon. Hindi aalisin sa iyo ng Diyos ang iyong kalagayan bilang nagtatrabaho kung saan ka nagtatrabaho, kundi i-upgrade niya yon mula sa pagiging simpleng nagtatrabaho tungo sa extraordinary worker. Diba? Hindi from simply ama, ina ng iyong mga anak, gagawin tayong isang extraordinary father and mother ng ating pamilya. Ang mahalaga lamang, kapatid, ay ipus mo muna ng konti ang iyong sarili doon sa dati mong kalagayan patungo sa best version ng ating pagkalikha. Kaya siguro yung Psalms, nabanggit niya to I am fearfully and wonderfully made. Nakita niya yung kahalagahan niya, nakita niya yung maaari niyang gawin. Kagaya ni Isaiah doon sa ating Old Testament reading sa Sunday School. Mula sa isang Hudyo na pumunta sa templo at sumasamba tungo sa isang propeta na mangangaral ng mabuting balita ng Panginoon at babago sa buhay ng mga Israelites at sa buhay natin sa kasalukuyan. Gagawin po tayong extraordinary mula sa pagiging isang ordinary. Kang kailangan mo lang nahanuwaring sasagabal kaya ka, bateka, te may atakbang-takbang yung kaya kang bitis, king meto nga step na ning kaya kang biye. Nebo, palyaring mababa ka lawi ka sarili mo, huwag yung gagawan da. O mapalyaring marine ka, pota may pakarine ka. Tayo po kakalingwan ng sinabi ng aring David. Kaya labanin Diyos ko. Kapag makanita tayo po yung kakatamong delak, yung kakatamong biye. Itulak niya mo yung sarili mo, ketang a little bit push. Manta akit mi itang best version na ning kaya kang sarili. Kaya, sabi dito,
This act reminds us that Jesus often calls us to push beyond our familiar routines and comfort zones. Aliwa mo itang dati ko nang gagawa ni Yapi Nini. May kadatin pa, tulak miyang bagya. Lawin mo muna, tika ngakit. Kaya, dito, the message po, yung unang punto na ating bibigyan, dalhin natin sa ating buhay, let Jesus step into our lives and use what we have for His purposes. Push mo yung sarili mo. Paboren mong yung Ginoo, gamitane, nung nahaning atin kaya katamo, para kitang kayang layunin. Pakatandaan ng tamo po, ing layunin na ng Diyos, gawa na katang maya patao. May po. At paggamitan naman ng sarili tamo bang kanita, itamo, king kapamilatan tamo, kaya be nakatamo ng Ginong magmold, maya patao mo naman. Ala pong naman po itang maging tamong mayap, noon uli na ning kaya katamong kasalpantayanan king Ginoo, pwede tamong maging mayap. So, ingkadwa po, pota naman, kailangan ning push a little bit more. Kundi, push deeper. Tulak may pang mas malalam. Kaya nung ginawa nito, sabi dito sa teksto na ating binasa, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo. The word pumalaot, munta ka kayong malalam. Kaya po tang mumunta tamo kayong bitse ka masyadong lalawot. Po may punta ka kayong malalam. Pag sinabing pumalawot, ay pupunta ka doon sa may bandang malalim. At ang sabi dito, upang ang mga lambat, at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Gagawa na kang gagawang bagay po ta aliyakin, alalukin at sulakit ang kabila. Kaya kaya pong kakatamong pibulayan, ang sabi dito, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Na kaya ang nikit ng Simon. Pila na niya kaya ang beses amit ni Jesus Christ, so ba't panwala ni? Kaya milabas, Sunday, ing teksto, sinabi na, aliway ni ing anak ng Jose at kabiyasan ng magsalita. Eya ba anak karpintero ini? Nukarina ni kuwain kabiyas nana. Nga da po ding mangutang ne, magsalita tungkol kang Jesus. Bakit kaya po babanggitan ini? Ini pong mumutos kening manasan, may kadalayan mang karanasan king pamanasan. May kad muita. May kad alayang balo tungkol king pangimot da rengasan. Kain pa lang kayong Jewish tradition, kahit ang panahon na ito, yung pinaka-obrada talaga is, manasan lang kahit ang Lake of Galilee, lalo na king bandang Galilea. O rin aliw, sa the Sea of Galilee. At kay ba't aldoldo, manasan, labengi lang manasan, kay ba't kaya bak tindadala. Uling nga na ning pamag-aral, ala kasing mag-preservasan, nakalupang ini, biyasang mag-preserve. Kaya nakalupang ini, kaya pabulan lang kayong laot. Kaya ba't muli lang, magdala lang dakala galunggong, dakala miyaya liwangasan. So dito, everyday, yung karelang routine, makanyan. Manasan la, muli la, o nang kening oras sa ini, alalang nikwa, metong manasan di Pedro. Then pong manasan, siyempre, share ko na siguro, manasan ko naman, maging kong fisherman, makabang panahon, ning ka na akong biye, mag-umpisa nga nakuling iyang obrami. Balo mila pangimot din darakpan mi. Kasi nung mo balo behavior, hala na ka mga kwa.
Lalo na ika mi kukuha na mi retang swahi, retang paro. O deta, balo mila pangimot deta, potang medalumdum. Medalumdum ni, alayong bulan, may pakati ni Agos. Mangatla reta, mangatlaking gabon. Mangatlaking gabon. Kay bata niya, sabihan da yung paro kano boboy eh. Kasalat ng mga, yung hipon, yung boboy kasi sumedalumdum, tuki-tuki niya king Agos makanyan. O reta ragurin panayan milunggob kay lambat. Balo mila kimot. Pero nung may balo kimot, ay makamanikwa. Kasi pota palang masala, makakutkot lamo, lagaloking karela lugar. So, ngini, balikan kayo po isan Peter. Yung mumutos kaya, nakyang karpintero. Yung semeng pasibayo nga na, muntakap kayong malawot, kayong bandang malalam. Pero penwalanin, haning ikit na kayang Peter, kan Jesus Christ. Bali po, abang pibubulayin kin teksto at tatsuya ketang kanakong kaisipan nitang kutang nahano'y nikit ng Peter, nahano'y dimdam ng Peter kang Jesus. O bakit? Anyang sinabi na, uling! Dahil sinabi ninyo, sabi dito, iuhulog ko ang mga lambat. Minsan po, pag sinabi nating push deeper, kagaya ng sinabi ni San Pablo. Ang sabi ni Pablo, live by faith and not by sight. Kasi nga, ano ba yung makikita mo sa malalim? Wala. Malalam yapin eh. Pero isang pintalan may itang malalam, ating kapalang akit ang mahigit ketan dati mo nga kakit. Kaya dito po, sabi dyan, Jesus' profound act of faith pushing past doubt, fatigue, logic to trust in Jesus' commands. Minsan, ayaw na nating umalis doon sa kalagayan natin, ayaw na nating tignan yung mas malalim na kahulugan sapagkat mayroon nang nangyari sa nakaraan na nakakulong ka hanggang sa kasalukuyan. Nangyayari po yan, may maliyari po yan. Kaya ating tamong awsa na detang tatakot ka kareng ipas, tatakot ka kareng nanumaning detang awsan dang pobya. Bakit may kapobya ka? Kasi ating kang karanasan kayong milabas. Ating pingatigepin natin ko pinamit na tao. Itong dininan ming nanumang klaseng animal na ating tuktok, gagalgalya. Tatakot siya pala kareng ating tuktok, kabisipan mo itan. Pero, bakit po? Kasi ating kang karanasan kayong milabas. Nano po yung gawan? Nebo, ang sabi ni Jesus Christ, push deeper. Push deeper, sabi niya. Potaking kaya, o kaya kapagalan. Mapagal na ako, ako bisang galo. Pota, ating niya pa pang buring gawan ng Diyos kaya katam. And logic to trust in Jesus' command. Ngay, bala mo, yung sarili tamo, kakalabanan tayong gino. Itang logic, kalupan na nita, kinabukas na kayong manasan nila, kayong nikwa. Uling bengi milamo aki kwarengasan. Ngini, abak na, ano mong Peter, ne, utos mo kaming manasan pa si Bayo. Kaya ba't karpintero ka, manasan ko eh, sanay kami eh. Ika karpintero ko, itata mo karpintero ya. Bali po, itang susi ka rin. Dahil sinabi mo, nga na, susunod ako. Anong nakita ni Peter? Ang nakita ni Peter, kapatid, ay isang malalim na taong mayroong malalim na kaalaman sa lahat ng bagay. May kirandam yang miyamasama si Peter. Yapin po ito, nebo, ing susi na karinan niyang linuklok niya Jesus, kabang manaral niya Pedro, Jesus Christ, kabang magsalita niya tungkol king kaharyanan ng Diyos na man makasulat king Biblia, pero man makasulat keni, uling limitado ing pamanyulat, pero nga na may kiramdam niyang miyamasama si Peter king mensahe na ng Diyos.
kapamilatanan ng ginuta mong Yeso Kristo, na mangat mong kabiasnan, na mangat mong upaya, at mangat mo king wisdom na ning Diyos. Anya niyang sinabi na, sige nga na uling sinabi mo maminto ko, na ang gawara, mintala, king malalam, at kay ba't bildog de. Uli nanita nga na, dano adala ring arelang ni kwa. So, first time king kasaysayan na ning karelang bilang manasan, nga na ning banal kasulatan, ketang metong komentary, kanitado pa ni kwareta nga sa areta. Lamig ka sa kimbangkara, pasahop la pa kareta nga liwang at tsukarin. Man kanita, di nandala naman. Makanitaya pong gagawang mahayaping Diyos. Makanitaya pong gagawa ka rin biyata mo. Yung kailangan mo, nanuna, nasabi na ng Ginoo, mo gagawan yan, matsura yan. Mo hiningawan mo, pamintuan mo pumakanyan. Sabi na ng Ginoo, kung konsensya mo, gagamitan mo, maling gagawan mo, mo gagawan pa si Bayo. Kasi, iniing mahayap mong gawan, kasi ating mahayap pamalyari kay kakeni. Malamu ang tiya kanita yung sasabihanan ng kaya katamang teksto. Sabi na San Pablo, sabi ng Pedro, maminto ko, uling sinabi mo. Yan ang minsan pala, baka, minsan sa ating pananampalataya kung bakit may mga pangyayaring dapat gawin ng Diyos sa buhay natin na hindi nangyayari dahil meron tayong naririnig, hindi natin pinakikinggan. Ako ay atin tamong daramdaman pero tayo pakiramdaman. Kaya po, kailangan tamo pong pakiramdaman, hindi katamong daramdaman. Man kanita, itang kaya katamong pamagtiwala, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay manatiling mangyari sa ating buhay. Ang sabi dito, pushing deeper in our faith, the abundance that comes with trusting in Jesus' provision. Hindi sa sarili nating pamantayan. Hindi, pag ginawa mo ang isang bagay, ang nangyayari, gina-justify natin. Kaya ko lang ginawa yon, mali nga Kailangan pagsisyan mo itang bagay ng ito, yung kailangan tamo push deeper in our faith. Because in pushing deeper in our faith comes with trusting in Jesus' provision. Ang sabi doon, sa teksto natin kanina, sabi niya, ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Bisa kayo pong kimutsing Diyos kimbiyeta mo. Po, bisa tamo po bang ing Diyos sa kakatamong paniwalan ang Panginoon na ating pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan, di na nakatamong masaganang kalam. So, push deeper. Bakit babawal na kaking makanya na bagay? Bakit manasakit kaking makanya na bagay? Sabi nga ng isang mangangaral, potang hakit mo yung anak mo. Di ba, di nga anak tamo, papabakuna tala. Share ko na yun papabakuna tala, potang kabait na, kakitang tumwala, kasi ating ng series, bakuna. Potang hakit mo itang karayom, makantiniya ka ba, Tang karayom. Kay saksak dengan, naman tang bagyang mong kabit dengan, saksak dengan. Kay bating anak mo, hakit mo, mga ligkigya, kikyak. Bakit kikyak? Masakit talaga. Pakailagnat siya pa, bendan may pang mapali. Pero susunod, schedule na, dalan mo na naman. Bakit? Potang, yapin po itang lalam na nita. Kasi, nung heko, dala ka rin ini, na pwede nga lampasan ng dakalabage. Dening pneumonia, dening patigdas, hepatitis, nanulangan deta. Alana, may nakamigaga na kang mapektuya king biye. Nino po yung pepabako ng Pfizer kaya at kayo, ba't kahuli na malagnat siya? Ba't bisa ka? Tatakot ka, saan mas katakutan mo itang tusok o itang COVID? Kaya ni po, bala mo, o ining message na ng Diyos.
Pibatan mo yung sakit. Pibatan mo itang dati mong tula na magdalang tula kaya kapibatan mong egawan. Kanita akit ming mas mayop. Pibatan mong egawan, pibatan mong itang tulang dadalanan ng kaya kamburing gagaw na balo mong mali, kalingwan mo. At akit may itang mas mayop, mas masaya mong gagawan aldoldo, yapin ng provision na ng Diyos ito. Kaya, pushing deeper in our faith. Nung ating kang kasalpantayanan, paboren ming Diyos, kimutya, palalaman ming kaya kang pamaglalawi king Diyos, uling may nasakit ka ustuna. Baka uling may nasakit ka kasi kailangan mong manasakit, uling ating mas mayap at umubo king kaya katamong biye. Kaya, sabi dyan, pushing towards humility. Metong pa po ini, king kaya katamong kasalpantayanan. Itulak ming kaya katamong sarili, king kapakumbaban, huling, king makanano po. Lagi tamo pong tandanan, kailangan tayong Gino. Kapag emi inisip na kailangan ming Gino, magkasakit kang muntaketang kapakumbaban. Simple na mo, kamalyaring magpakumbaba po at ang sasabihan mo, kikaya kang pengari, o kikaya kang kapatad, kikaya kang kakaluguran, da nakakailangan. Nuka rin yung kikaya kang kapakumbaban ka. Uling mo na kailangan paksabihan. Nakailangan man yad favor. Lalo na king Gino. Recognizing our needs for Jesus. Kaya nga napin ning banal na kasulatan, nang makita iyon ni Simon Pedro. Laman tayo po Simon, nakita niya yon. First time niyang makakita, ganun kadaming isda na kanyang nahuli. Niluhod niya. Uling, kinilala ni Jesus, ginuya. Kinalala ni Jesus nga na, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Kahit ang word lumayo, kasi din talagang Hudyo kanita, pag makasalanan ka, bala mo, outcast ka talaga. Timo, bulag ka, makasalanan ka kasi, makasalanan yung tatang mo. Ito yung paniniwala da kayong Old Testament. Kalulu ka kasi, makasalanan yung tatang mo. Ang po yung pengari mo, niya may lulu ka. Manitala po. Kasi, panwalan de po itang, pero lang niya po yung Gino, lumahot ka na ako. Pero hindi, yung Gino, makanya na panlalawi. Yung panlalawi na ng Gino, ikang tatanggap ating kamalyan at kasalanan, buri na kang ibayo ng Diyos. Buri na kang abayanan nakaburing palakwan, buri na kang abayanan, bahan kanita, king kapamilatan mo, kapamilatan daring balang metong kaya kata mo, itang gawan lang mahayap ding tao, kaya bekang magmoldi. Yabin po ini, ingkatlo nga na, push forward in mission. Kay bataya pong pinusing sarili tamo a little bit, naningas na kanina, ditak mo. Man kanita dandaman tayong mensahe na ng Diyos. At kay ba't po tang dindam tayo itulak tanay man yung sarili tamo, ketang mas malala makabalduganan ng Diye, at kanita may akit, itang misyon na padala na kiyakatamo ng Gino. Na ano po isasabihan na lagi ng kiyakatamong deta minunang liturgy Kapampangan, lunguban samba, lumwalban, sumuyo, push forward in mission. Sabi dito, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Kasosyo no pala Simon din yung business din Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Bala mo, nikit ng Pedro, agyap palang marok kung tao.
Anggyan palang eko lalo ning kaya pa na nin Diyos, mag-focus ko king obra, o ning panagkat na kanako ning Ginoo. Ne, yako na, metong nako karing managkat, ban kanita, mibayo lang kalupa ko. So, anyapin, sabi dito, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, sabi dito, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ini, ketang panahon na ito, siguro kakantatayin, lakwan tamu wag yang nanuman, matuwa bali at tingpiban dyan. Bala ko ya usto ito. Ne, palitan tayo na. Dalan tamu wag yang nanuman, matuwa bali at tingpiban dyan. Jesus sa malugod yang tokyan, ang gaking kamatayan. Mas manyaman yata ito, dalan tamu wag yang nanuman. Pero itang kasalanan eh. Dalan mo yung matuwa mo. Dalan mo yung pibandyan mo. At Jesus malugod yang tokyan. Ang gaking kamatayan. Ang gaking biye alananga. Kapatid, yan po yung misyon. Push forward in mission. Ang sabi diyan, the call to push forward in mission is not limited to first disciples, but extends to us all. Abeta mo po, Kenny. Po, bisa na kayo pong ipus mo yung sarili mo. Then do it. Bisa kayo pong ipus tayong sarili. Tamo kayong mas malalam, makabaldugan na ning biye. Ban kanita, akit tamo, ing mission na ning Diyos, king biye tamo. Jesus called us to be fishers of people. Sabi diyan, inipigyan ka tamong mission. Jesus calls us to be the fishers of people, sharing His love and message with the world. Kanyaman yata nung balang Methodistang kiniking disciples, mag-share lang lugot. Abe tamo, ala tamong aliwang si share no na ilugod. And pangadwa sabi niya, are we ready to push forward in our mission? So, leaving behind our fears and following Jesus wherever He leads. Kanitata na sabihan, Tokyan ke nuya manume, Tokyan ke nuya manume. Kapatid, push yourself. Sabi diyan, push to pass our limits. Takbang may pang metong takbangin kaya kang kasalpantayanan. Lakaw may paitang dini. Lakaw may paitang may labas mo, sabihan mo, bata dandaman may message na ninyo. At kay ba't push deeper in faith. Palalaman may pang maygit. Mag-aral ka, mamasa ka. At ining katlungan na, push forward in our mission. God bless po kaya katamungan. Dalitaya po ing o Jesus, au sana katam. Jesus, au sana katam, usaling alimumu, ingaus na doan. Manatupo
Napakabuti mo, Panginoon. At dahil dito, nais mo rin na gawin kaming mabuti. Opo, Panginoon, hindi kami karapat-dapat. Sapagkat marami kaming kahinaan. Maraming mga bagay na patuloy naming ginagawa kahit alam naming mali. Maraming pagkakataon na nakakagawa kami, Panginoon Diyos, ng hindi nagbibigay kabutihan sa aming buhay. Subalit, sa kabila nito, Panginoon, kami na inyong minahal, kami, Panginoon Diyos, na inyong tinawag, nais mo kaming samahan upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban at naaayon sa iyong kabanalan. Hindi ka napagod sa amin, Panginoon. Lagi mo kaming tinatawag kahit nasasadlak kami kung minsan sa mga maling kaisipan at maling gawa. Dahil dito, Panginoon, tulungan mo kami pong ipus namin ang aming sarili upang makita namin na hindi lang ito ang kaya naming gawin. Marami pa kaming maaring gawin. Meron pa kaming pwedeng iyakbang pa. Kaya, Panginoon Diyos, tanggapin mo po ang aming pasasalamat at pananambahan sa sandaling ito. Dahil patuloy mo kaming tinawag upang yakbang sa dakilang layunin mo ang buhay namin. Alisin namin, Panginoon Diyos, anumang sagabal. Tulungan mo kaming makita iyon, Panginoon. At kung minsan, Panginoon Diyos, nararanasan namin na para bagang wala kaming nakikitang maaring magagandang bagay sa buhay, tulungan mo naman kaming itulak namin ang aming sarili sa isang mas malalim na kahulugan ng buhay, sapagkat kahit kailan hindi mo kami binigo. Meron kang inihandang higit na mabuti kaysa aming iniisip, kaysa sa aming mga inaakala. Ang kailangan lamang namin, Panginoon Diyos, ay ang isang pusong sumusunod. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil dito, kami na narito, na nasa tahanan, nasa ibang bansa, ay susunod sa misyon na gawin din namang mabuti ang lahat ng tao na aming nakakasalamuha. Tulungan mo po kami mismo ang maging daluyan ng iyong kabutihan. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na ang bawat isa rito ay maging daluyan ng iyong kabanalan. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, sila na lumapit, nakatayo, nakaupo, nasa kanilang tahanan, nasa ibang bansa, sama-sama kaming nananambahan at nananalangin sa iyo, Panginoon Diyos. Pakinggan mo po ang bawat tinig, ang bawat kahilingan para sa kanilang mahal sa buhay. May karamdaman sa kanilang katawan. Maranasan namin, Panginoon Diyos, ang kagalingan mo sa amin. Sila, Panginoon Diyos, na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, tanggapin mo po ang kanilang pasasalamat. Sila, Panginoon Diyos, na pinagpala mo sa mga bagay-bagay, na nakita ng mas malalim ang kahulugan ng buhay. Tanggapin mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang pananabahan. Siya, Panginoon Diyos, na idinudulog ang kanyang pamilya, kanyang anak, kanyang asawa, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at mamumuhay, Panginoon Diyos. Buksan mo po ang durungawan ng langit sa bawat isa. Makita namin at maranasan ang iyong dakilang layunin, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapala.
kagaya ng aming narinig na nabasa sa Biblia, dahil sumunod si Pedro, Panginoon. Isang kamanghamanghang himala ang ginawa mo sa kanilang buhay. Gayon din naman, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kaming sumunod hindi sa sarili naming damdamin, kundi sa iyong dakilang kalooban, gabay ng banal na Espiritu, upang mamuhay kami sa iyong dakilang layunin. Salamat din, Panginoon Diyos, sa simbahang ito na tinayo mo. Ibuhos mo, Panginoon, ang masaganang pagpapala para sa lahat ng gawain. Mula, Panginoon Diyos, sa council, sa mga organizations, sa mga kalalakihan, kababaihan, sa mga mayap, kabataan, hanggang sa mga bata, manatiling pagpapala sila, Panginoon Diyos, samantalang kami sama-samang naglilingkod. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, ang bawat isa na timugon sa sandaling ito upang paglabas namin kasama, Panginoon Diyos, ng aming pagtitiwala ay maging pagpapala kami sa aming lipunan, sa pamilya, sa trabaho, at sa bansang ito, Panginoon Diyos, na patuloy naming dinadalangin sa aming mga leaders hanggang dito, Panginoon Diyos, sa community na Barangay San Vicente. Lord, salamat po. Salamat sa lahat. Salamat sa iyong patnubay. Salamat sa pagtawag mo kami ngayon ay tutugon sa iyong panawagan na maging mabuting tao at gagawa kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya ng isang mabuting tao na punong-puno ng kabanalan. Ang lahat ng ito, aming inihiling at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ang siyang sumaating lahat upang sa pamamagitan natin, maraming tao ang mabago ng buhay, makilala ang Panginoon na pinagmamulan ng kabutihan at pagpapala, upang sa atin ding pag-uwi, maranasan natin ang patnubay ng Diyos, ang patnubay niyang walang hanggang pagpapala sa atin para sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.